Si Alto ay isang walang talentong batugan na walang pag-asang maging isang salamangkero. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng aksidente niyang tawagin ng isang kakaibang demonyong Panginoon na magtuturo sa kanya ng mahika kapalit ng pagsipsip ng kanyang mana mula sa kanyang. Alam mo na, nagsimula ang lahat ng ihayag ng propesor ni Alto na kahit perpekto ang mga marka ni Alto sa lahat ng kurso, hindi siya makakaakyat sa susunod na baitang kung hindi niya maipapasa ang pagsusulit sa pagtawag. Dahil dito, binigyan ng propesor si Alto ng isang araw pa para tumawag ng isang familiar at sinabing ito na ang huling pagkakataon niya para patunayan ang kanyang sarili. Ilang minuto ang lumipas, pumunta siya sa aklatan, umaasang makahanap ng inspirasyon at biglang nataman sa ulo ng isang libro ng sinaunang pangkukulam. Nagpasya siyang ibalik ito, umaasang naroon ng sikreto para ayusin ang kanyang walang kwentang mahika. Maya-maya sa kanyang dorm, maingat niyang binasa ang mga panuto at gumuhit ng isang magic circle para subukan muli ang kanyang swerte. Nang bigla itong magsimulang kumislap, nasabik siyang makita na sa wakas ang kanyang unang summon. Sa sandaling yun, nakaharap siya sa isang demonitang babae na puno ng pakana na nagngangalang Vermile. Sa isang tingin sa kanyang mga sungay, alam niyang masama ito, ngunit sa isa pang tingin sa kanyang malulusog na dibdib, alam niyang siya ang lahat ng kanyang ipinagdaya. Napansin ito at agad na itinapon ang kanyang mga suso sa kanyang mukha, sinasabing handa siyang gawin ang kahit anong gusto niya. Si Little Johnny at pumalakpak, hinihingi niya na maging pamilyar siya na lumilikha ng kontrata na nagbisalungguhit bind sa kanya. Nang malaman niya kung gaano katindi ang kanyang mana, bigla siyang naghalikan sa kanya upang magkuha ng higit pa nito. Dito, inihahayag niya na siya ay isang demonyo at pinapaalala ang kanyang pangako na gagawin ang kahit anong gusto niya. Ngunit simpleng sinabi ni Alto na magsuot siya ng damit. Kahit na pinili niya ang pinaka-tempting na damit na mahanap, matapos sumali sa kanya sa couch. Ipinahayag ni Vermile na kaya lamang niya itong matawag ay dahil sa sobrang lakas ng kanyang mana. Nagulat si Alto nang marinig ito dahil hindi pa niya ito nagawa dati. Kaya ipinaliwanag ni Vermile na tanging isang malakas na demonyo na tulad niya ang makatatagal sa ganoong kalakas na mana, kaya hindi siya makatawag ng kahit sino dati. Nagtanong si Alto kung bakit nakipagkontrata siya rito, at sinabi ni Vermile na dahil pinalaya siya nito mula sa aklat kung saan siya nakakulong ng maraming siglo. Nang tanungin siya kung bakit siya nakakulong, nagpahiwatig si Vermile na gumawa siya ng mga bagay na hindi gaanong kaaya-aya. Kinabukasan, ipinakilala ni Alto si Vermile bilang isang pamilyar na tao. Ngunit ayaw maniwala ng propesor na posible yun. Gayunpaman, matapos ay lapit ni Vermile ang kanyang mga suso sa mukha niya para ipakita ang tato ng kontrata, nagulat siya at sinabing hindi pa raw nangyari ang ganong pagtawag. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang ipasa si Alto sa pagsusulit sa pagtawag at sinabihan siyang umupo. Ilang minuto ang lumipas, sinabihan ng propesor si Vermile na huwag subukang sumakay sa kung anumang hawak ni Alto sa klase, ngunit pinaalalahanan siya nito na ang akademya ay laging nagtataguyod ng ideya na ang mga estudyante ay maging malapit sa kanilang mga familiar. Dahil sa huli ay nagpasya ang propesor na hayaan na lang ang mainit na. Matalik na kaibigang si Lilia, na kanina pa nagngingit-ngit sa selos, ay tuluyang nawala ng kontrol at sinabihan si Vermile na lumayo sa kanya. Gayunpaman, pinalabas siya ng propesor sa klase dahil sa kanyang pagsigaw. Pagkatapos ng klase, hinanap niya si Alto at tinanong kung ano ang relasyon nila ni Vermile. Naalala ni Alto kung paano nagdesisyon si Vermile na itago ang kanyang buntot at sungay kagabi dahil tinuruan ng mga tao na kamuhian ng mga demonyo sa loob ng maraming siglo. Kaya, sinabi niya kay Lilia na si Vermile ay kanyang familiar lamang, ngunit nagselos pa rin siya at hinamon siya sa isang duelo, na nagpanukala na ang talunan ay susunod sa isang utos mula sa panalo. Matapos maging kalmado, tinawag niya si Sylphide, ang kanyang malakas na espiritu ng hangin, at habang naghahanda sila ng isang mapanganib na spell para atakihin si Vermile, si Alto ay nagsimulang matakot at nagtago sa likod ni Vermile. Sinabi naman ni Vermile na magtiwala si Alto sa kanyang kakayahan at humarap ito para tanggapin ang atake. Pagkatapos siyang bambahin, tuwang-tuwa si Lilia na mapapasaka niya na muli si Alto. Pero pagkatapos mawala ang alikabok, lumapit si Vermile sa kanya nang walang kahit isang gallows at pinangibabawan siya ng takot. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kakaibang kapangyarihan para gawing tubig ang kay Lilia. Sumisirit ang bukal habang nanunood ang buong akademya.
Matapos manalo sina Vermeil at Alto sa duelo, pumayag si Lilia na gawin ang kahit anong gusto ni Alto. Ngunit sa halip na gamitin ang pagkakataong yun para pahirapan silang dalawa, sinabi ni Alto kay Lilia na makipagkaibigan kay Vermeil. At pumayag siya sa pamamagitan ng isang pagbati. Pagkatapos sa kanyang silid, humingi si Vermeil ng premyo bilang gantimpala sa panalo sa duelo, at pagkatapos ng mahabang halikan, tinanong ni Alto kung bakit kailangan pa niya ang kanyang mana. Ipinaliwanag niya na ang pagiging nakakulong ng matagal ay nagpahina sa kanya, at ang kanyang mana ang tanging dahilan kaya may pisikal pa siyang anyo. Maya-maya, nag-alok siya na kumuha ng mana mula sa ibang lugar kung sobra na ang mga halik, pero tinanggihan ng mahiyain na nerd ang kanyang lalamunan ng demonyo. Kinabukasan, habang naglalakad sila sa campus, sinabi ni Alto kay Vermeil na huwag nang masyadong magpatawag ng pansin dahil ang kanyang malaking dibdib ay sapat na pinsala na ang naidulot sa kanyang reputasyon. Bigla, nakita nila ang isang mataas na antas na dragon na sumusugod sa kanilang direksyon, kaya basta na lang itong pinalipad ni Vermeil sa kalawakan. Ilang minuto ang lumipas, sa isang auditorium, tinanggap sila ng isang propesor sa ikalawang taon, at habang ipinapaliwanag niya ang bagong kurikulum, sinabi ni Alto kay Vermeil na ang basta na lang pagpapadala ng dragon sa kalawakan ay hindi pangkaraniwang gawain ng tao, at sinubukan niyang magmungkahi ng mga paraan para maiwasan niya ang labis na atensyon. Napansin niya na ang bawat lalaki sa bulwagan ay panay ang tingin sa kanya buong oras. Kalaunan, nagsimula sila ng klase tungkol sa mga selyo ng demonyo, at habang halos hindi makahinga si Alto sa mga pinagsasasabi ni Vermeil, pinipigilan ni Lilia ang kanyang galit. Pagkatapos ng klase, nagsimula silang maglakad papunta sa dormitoryo, at nang tanungin ni Vermeil kung bakit si Lilia ay. Kasunod nito, ipinaalala ni Alto sa kanila ang usapan ng pagkakaibigan na pinagkasunduan nilang dalawa. Sa sumunod na sandali, dumating ang isang dragon rider na nagngangalang Rex kasama ang kanyang kapatid upang pag-usapan ang dragon na si Vermeil na inilipad sa langit dahil ito raw ang kanyang familiar. Habang nagagalit ang mainiting ulong pandak dahil sa ginawa ni Vermeil, sinimulan niya silang asarin, at pinanatili silang abala hanggang sa gumamit si Alto ng spell ng kristalisasyon upang pansamantalang pigilan sila. Matapos siyang purihin ni Vermeil sa paggamit ng gayong makapangyarihang spell, binasag ni Rex ang yelo at nagpatawag ng T-Rex mula sa impyerno. Pagkakita nito, sinubukan ni Lilia na magsalita. Siya pababa at tinatanong kung bakit nakikipag-away ang isang fifth year katulad niya sa mga second year na estudyante na malinaw na kaya niyang talunin. Hindi ito pinansin ni Rex at sinabi niya na titigil lang siya kung magsosorry si Vermeil sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa kanyang silid. Pagkarinig nito, lumapit si Alto para protektahan ang kanyang demon mommy, kaya pinapante ni Rex ang napakalakas na dino para atakihin siya. Sa sandaling yun, niyakap ni Vermeil si Alto at pinakawalan ang mana na kinuha niya kagabi para dagdagan ang kanyang lakas. Nang sandaling pinakawalan niya ito, ang kanyang crystallization spell ay tumago sa nagliliyab na dino. At halos maputol ang ulo ni Rex na parang pinyatang pambati. Pagkatapos, ginamit ni Vermeil ang kanyang nakakatakot na aura para mawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog, kaya umamin siya ng pagkatalo at humingi ng tawad sa panunukso sa kanila. Pagkatapos, pumunta si Alto sa kanyang kwarto kasama si Vermeil at ipinaliwanag na ang mga sitwasyon na katulad nito ang dahilan kung bakit kailangan niyang itigil ang pagkuha ng atensyon sa kanyang sarili. Pagkatapos sumang-ayon sa kanya, tinanong ni Vermeil kung bakit niya tinitiis ang paghihirap ng pagiging estudyante at nag-alok na ibigay sa kanya ang lahat ng perang gusto niya, ngunit tinanggihan niya ang alok. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin sa buhay, at pagkatapos pag-isipan nito, sinabi niya na gustong maging isang magaling na salamangkero at ipinapaliwanag kung paano nahahati ang mga salamangkero sa 4 na ranggo: ginto, pilak, bronze, at baguhan. Sa kabila ng katotohanan na kahit ang pinakamahuhusay na estudyante ay napupunta bilang bronze, balak niyang higaitan pa ang mga salamangkerong ginto at maging isang salamangkerong platinum na kikilalanin ng kaharian para sa kanyang ambag sa agham. Kinabukasan, napansin ni Lilia na mukhang pagod si Alto at sinabi niyang alam na niyang sinisip-sip ni Vermeil ang kanyang lakas buong gabi. Sakto naman, dumating ang dalawang estudyante na sina Marks at Cheryl, at nang biglang magsimulang umikot si Marks. Si Alto ay pinupuri siya dahil sa pagtalo kay Rex. Tinanong ni Vermeil kay Lilia kung sino ang sumasayaw na payaso. Matapos ipaliwanag ni Alto na siya ay galing sa isang marangal na pamilya,
sinabi ng isang guro kay Alto na dalhin sina Lilia at Cheryl sa isang pagpupulong kasama ang punong guro. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng punong guro na kailangan niyang pumili ng isang kinatawan mula sa ikalawang taon at matapos sabihin ni Vermeil kay Alto na ito ay isang hakbang patungo sa pagkamit ng kanyang pangarap, ipinaliwanag pa ng punong guro na kailangan nilang maglaban sa isang pagsubok upang malaman kung sino ang makakakuha ng tungkulin. Kalaunan, nakarating sila sa isang mahiwagang kagubatan upang hanapin ang isang napakabihirang bulaklak ng diwata, at nang si Marks nagtatanong kung bakit siya kinalimutan ng prinsipal, sabi ni Cheryl marahil dahil pareho ang kanyang isip kay Patrick Star. Sa kabila nito, iginigiit niyang sumali sa kanila at tumakbo sa kagubatan upang hanapin ang bulaklak, ngunit napunta lang sa loob ng isang halimaw na halaman. Matapos nila siyang matagpuan, naiwan si Shirley para iligtas siya, kaya itinuloy ni Alto ang paghahanap kasama sina Vermeil at Lilia. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan nila ang bulaklak, ngunit nakita rin ang tatlong Cerberus na nagbabantay dito. Pagkatapos ay naglabas si Lilia ng isang gayuma ng pagkawala, at nang tanungin siya ni Alto kung bakit mayroon siyang gayuma na mataas ang antas. Halos umamin siya na plano niyang sumilip sa kwarto niya para mag-ehersisyo ng gabing yun. Matapos mapansin na masyadong mahina ang Cerberus para maamoy siya, ininom niya ito at nagsimulang maghubad ng uniforme. Kaya umiwas ng tingin si Alto, na para bang may binabago yun. Habang dahan-dahan siyang dumadaan sa Cerberus, pinaalalahanan ni Vermeil si Alto na dapat kalabanin niya siya, hindi mag-enjoy sa panunood. Tinanong niya kung kaya niyang palakasin ang mana niya tulad ng ginawa niya kahapon, pero sinabi niyang madali lang naman talunin ang Cerberus. Gayunpaman, kailangan pa rin niya ng kaunting mana para magtagumpay, kaya itinulak niya. Ibaba siya at nagsimulang sumipsip, habang napagtanto ni Lilia na naamoy pa rin ng maayos ng isa sa mga ulo ng Cerberus nang mapansin ito at tangkaing umatake. Gumamit si Alto ng mahikang apoy para ilihis ang atensyon nito, at habang sumusugod ito sa kanya, sinamantala ni Lilia ang pagkakataon para tumakbo papunta sa bulaklak. Saka naman nagpakawala si Vermeil ng isang malakas na sining ng demonyo na nagpadala sa Cerberus sa impyerno, at matapos niyang purihin si Alto sa pagkakaroon pa rin ng sapat na lakas para lumaban, bumalik si Lilia dala ang bulaklak. Sinabi niya kay Alto na kunin na ito dahil parang iniligtas siya nito, pero bigla namang nawala ang bisa ng kanyang potion. Nagbigay sa kanya ng buong tanaw ng kanyang "Here, I will use" sarili, or, pagkababae, to be less explicit, sarili. Nahihiya, nabitawan niya nang hindi sinasadya ang bulaklak, at tinangay ito ng hangin papunta kay Cheryl, nakasasaklolo pa lang kay Marks mula sa halimaw na halaman. Pagkalipas ng ilang oras, sa akademya, tinanong niya kung talagang ayos lang sa kanila na siya ang kumuha ng papel, at pagkatapos nilang lahat na pumayag na ibigay sa kanya, nangako si Lilia na mananalo sa susunod na hamon ng patas. Kinabukasan, tinikman ni Vermeil ang kanyang unang crepe at nabaliw sa sarap nito. Nagulat si Alto sa una, pero pagkatapos niyang sabihin na wala nito noong panahon niya. Naaalala niya na nakulong siya sa libro sa loob ng daan-daang taon at nagtataka kung bakit hindi niya naisip na itanong kung ano ang naging buhay niya noon. Nang susubukan na niya sanang magtanong, napansin nila ang isang grupo ng mga sakay ng dragon na pumapasok sa himpapawid ng campus kasama ang kanilang mga naglalagablab na hiningang hayop. Habang ang ibang mga estudyante ay humahanga kung gaano kaganda ang hitsura ni Kapitan Chris, tinanong ni Vermeil si Alto kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Ngunit nagbago ang isip niya at nag-alok na bigyan siya ng mas maraming kakanin sa susunod. Pagkatapos, nagpasya siyang ibahagi ang natitirang crepe sa kanya. Pagkatapos, nakipagkita sila kay Lilia at Marks, na nagdadaldal din tungkol kay Kapitan Chris at kung gaano siya kagaling. Ipinaalala naman ni Lilia sa kanya na si Rex ay isa ring mangangabayo ng dragon at sinabing malamang na pare-pareho silang lahat. Ngunit iginiit ni Marks na iba si Chris dahil siya mismo ang nagpasimula ng mga mangangabayo ng dragon. Dagdag pa niya na isa siya sa 7 gintong kwadradong mage sa akademya at isa rin siyang executive officer sa student council. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa si Alto dahil lagi niyang iniisip na halos imposibleng maabot ang Gold Square status habang aktibong estudyante. Habang sumasali siya kay Marks para mag-usap tungkol sa kung gaano kagaling si Chris, sinabi ni Lilia kay Vermeil na lahat ng 5 miyembro ng konseho ay mga salamangkero ng gintong parisukat, na ginagawa silang isang malakas na grupo na kinatatakutan kahit ng mga propesor sa akademya.
Nang sabihin ni Alto na sabik na siyang maging kasing lakas nila, idinikit ni Vermeil ang kanyang malalaking dibdib sa mukha niya at sinabi na tiyak na makakamit niya yun. Ngunit agad siyang itinulak ni Lilia at pinangaralan tungkol sa hindi nararapat na asal sa publiko. Pagkatapos, sumama siya kay Cheryl sa silid-palitan at nagreklamo tungkol sa nakakabaliw na ugali ni Vermeil bago niya napansin si Cheryl at napagtanto na itinatago nito ang kanyang matatabang peach sa ilalim ng kanyang uniforme sa buong panahong ito. Pagkatapos siyang purihin, patuloy pa rin siya sa pagdadakdak tungkol sa kung paano siguradong masama ang balak ni Vermeil dahil kahit ang mga Gold Square Mage ay hindi sapat ang lakas para talunin ng isang Cerberus ng kasing dali ng ginawa niya noong isang araw. Nang biglang tanungin ni Cheryl kung gusto niya si Alto, todo tanggi siya at sinabing inaalagaan lang niya ito dahil matagal na silang magkakilala. Sinabi naman ni Cheryl na bilasan niya dahil baka ma-attach na si Alto kay Vermeil. Sa mismong sandaling yun, napagtanto ni Lilia na hindi pala sumunod si Vermeil sa kanila papunta sa silid-palitan. Kwarto, at habang nagsisimula silang hanapin siya, na-trauma si Alto at ang iba pang mga lalaki dahil buong panahon na to ay naghihintay si Vermeil na makita ang pantalon ni Alto na bumaba. Ilang minuto ang lumipas, tinanong niya kung bakit siya sumunod sa kanya sa changing room ng mga lalaki, at pagkatapos niyang sabihing walang pumayag na magpalit siya sa loob ng, sumingit si Lilia at tinanong kung napakabobo ba niya para hindi marealize na syempre merong changing room para sa mga babae. Pagkatapos sabihan siya ni Alto na huwag nang tumawag ng pansin, dumating ang student council, kaya tumabi silang lahat. Pero habang namangha ang lahat, nagtama ang mga mata ni Vermeil. Kasama si Chris na nakaramdam na may kakaiba sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok si Alto sa banyo at patuloy na nagkukwento kung gaano sila kalakas tingnan, at nang sabihin ni Vermeil na naramdaman din niya yon, sumang-ayon siya. Sa sumunod na sandali, napagtanto niya na hindi siya dapat kasama sa banyo at tinangkang tumakas. Ngunit hindi siya pinayagan ni Vermeil na makaalis at pinaalalahanan siyang kailangan nilang maging malapit araw-araw upang matiyak na makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Halos kasabay nito, ginawang punch ang bag ni Chrissy Rex at tinawag siyang walang kwentang duwag dahil natalo siya sa isang second year sa kabila ng kanyang mga pagyayabang. Tungkol sa pagkakaroon ng dinosoro bilang alaga. Habang patuloy niya itong pinapagalitan at sinasabing mas walang silbi ang dinosoro niya kaysa sa mga nasa museo, sinusubukan niyang sumagot, pero sinaktan niya ang mukha nito ng isang malakas na sipa na nagdulot ng pagdurugo sa sahig. Nang makakita siya ng dugo sa kanyang bota, inutusan niya itong linisin yun bilang parusa sa kanyang kawalan ng kakayahan, pero tumanggi ito at sinabing tama si Vermeil tungkol sa kung gaano kayabang ang mga miyembro ng konseho. Nagpa siya itong magbitiw, kaya pinalaya siya ni Chris ng isa pang masakit na sipa bago magpas siyang alamin kung anong mayroon kay Alto. Kinabukasan, nagmamadali si Alto sa infirmary para bisitahin si Rex dahil pinag-uusapan sa buong school kung paano siya tratuhin ni Chris ng napakasama. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, sinubukan itong sabihin ng kapatid ni Rex, pero pinigilan siya ni Rex at tinanong si Alto kung ano ang tingin niya sa mga dinosaur. Sinabi naman ni Alto na gusto niya ang mga ito, kaya sinabihan siya ni Rex na umalis at walang kinalaman ang mga sugat niya sa kanya. Ngunit, pagkalipas lang ng ilang minuto, sinubukan ni Lilia na pigilan si Alto na pumunta sa duel ring at pinaalala na dapat iwasan nila ang atensyon. Sa kabila nito, kinuha pa rin ni Alto si Vermeil para haminin si Chris, at pagkatitigan nila, binibigyan niya ito ng pagkakataong umatras. Natural, tumatanggi ito, kaya pinupuri niya ang kanyang tapang bago nangakong tuturuan siya ng asal. Pagkatapos niyang tawagin ang kanyang dragon, hinihila ni Vermeil si Alto para halikan at ginagamit ang kanyang ginintoang mana. Habang nagsisimula silang maghagis ng malalakas na atake sa isa't isa, ang kapatid ni Rex ay nagmamadaling pumunta sa pagamutan para sabihin sa kanya ang tungkol sa laban. Pagkalipas ng ilang minuto, hinaharang ni Chris ang isa pang alon ng atake mula kay Alto at inaamin na mas mahusay ito kaysa sa karaniwang estudyante sa ikalawang taon. Ngunit ang pangunahing pinag-aalala niya ay ang katotohanang si Vermeil ay hinaharangan ang kanyang mga atake ng walang anumang harang o proteksyong mahika. Matapos niyang magpakawala ng isang nakakapaso na kombinasyon na nagpaluhod kay Vermeil, natakot si Alto at sinubukang harapin si Chris ng mag-isa. Ngunit pinigilan siya ni Vermeil at sinabing kailangan lang niyang mag-focus sa paglikha ng mas maraming mana. Matapos niyang magawa yon,
Pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan upang atakihin si Chris ng isang kristal na mahika na hindi niya maiiwasan. Nang hamupa ang usok, natuwa si Alto dahil ang parte ng singsing ni Chris ay nasira sa pagsabog, na nangangahulugang tiyak na tinamaan siya. Gayunpaman, lumitaw siyang muli kasama ang kanyang dragon at sinabing ang kanilang pagkakamali ay ang pag-focus. Lahat ng atake nila sa kanya lamang. Pagkatapos, nagpakawala siya ng walang tigil na ulan ng mga bolang apoy at nagmura tungkol sa kung gaano sila kawalang halaga kumpara sa kanya. Sa kabila nito, nailigan ni Alto ang mga atake at sinabi niyang mali siya sa pagmamaliit sa lahat, kaya sinabi niya kay Alto na baguhin ang isip niya sa pamamagitan ng pagpanalo sa duelo. Sumang-ayon naman si Vermeil na yun lang ang paraan para maintindihan ni Chris, kaya pinagsama nilang dalawa muli ang kanilang kapangyarihan at ginamit ang mas malakas pang anyo ng ginintoang mana ni Alto. Gamit ito, pinaputok nila ang malaking kristal kay Chris, pero madali niya itong tinanggihan gamit ang bolang apoy. Para sirain yun at tinatawag silang mga tanga dahil inulit pa nila ang parehong atake. Sa sumunod na sandali, napagtanto niya na nawala sila noong sumabog at natakot nang makita silang nasa likuran niya na may kristal na nakahanda para sa isa pang atake. Halos kasabay nito, sinabihan ni Rex ang kanyang kapatid na tumigil na sa kakasabi tungkol sa duelo dahil masyado pang mahina si Alto para talunin ang isang kasing lakas ni Chris. Bigla, itinutok ni Alto ang kristal sa leeg ni Chris, at naghiyawan ang buong akademya dahil wala pang ordinaryong estudyante ang nanalo laban sa isang miyembro ng konseho ng mga estudyante. Pagkaraan ng ilang minuto, pinaligiran si Chicks Alto ng mga taong hindi pa niya nakikita at sinimulang tanungin siya ng maraming bagay na parang matagal na siyang tagahanga. Nang makita ito, nagalit si Lilia at tinangkang saktan sila gamit ang bato dahil dati siyang tinatawag na sobrang sipag na pandak samantalang siya lang ang nakakita ng potensyal niya. Nang pakiusapan siya ni Alto na ibaba ang bato, dumating ang isang propesor na nagngangalang Obsidian para magtanong tungkol sa laban, ngunit ang lahat ng bagong tagahanga ni Alto ay lumapit sa kanya at ipinaliwanag ang nangyari. Pagkatapos ay pinuri niya si Alto sa pagkamit ng imposible bago rin siya babalaan tungkol sa napapasubo sa mga ganong laban dahil Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang ipapagawa ni Chris sa kanya kung matatalo sila. Pagkatapos siyang purihin muli, umaalis siya kasama ang kanyang tapat na grupo ng mga natatakot na magaganda, at nang mapansin ni Lilia na palagi siyang napapaligiran ng mga babae, tinanong ni Alto kung gusto rin siya nito. Habang sinasakal naman siya nito sa pagtatanong ng ganon, nakita ni Rex si Chris na nagwawalis at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon. Sinabi naman niya na ang pagiging kapitan ng Dragon Riders ay hindi nangangahulugang maiiwasan niya ang parusa sa pagkawala. Pagkatapos niyang humingi ng paumanhin sa pananakit sa kanya, kinuha niya ang brush at sinabi niyang ayos lang dahil hindi na niya iniisip na mas magaling siya sa lahat. Nang gabing yun, ginaising ni Vermeil si Alto sa pamamagitan ng halik, at pagkatapos buksan ang ilaw, sinabi niya sa kanya na tigilan na ang paggambala sa kanyang pagtulog para sa kanyang mga kagustuhan, pero sinabi niya na kailangan nilang gawin yun ngayong gabi dahil nawalan siya ng maraming mana noong laban. Nang tumanggi pa rin siya, tinanong niya kung hindi na ba niya gusto ang mga halik niya, pero ipinaliwanag niya na hindi siya dapat humahalik sa isang tao ng madalas maliban kung mahal niya ito. Sa sumunod na sandali, hinayla siya nito palapit at bamulong na sa totoo lang ay mahal siya nito, at nagpapadala ng kilabot sa kanyang gulugad bago sumugod para sa karaniwang pagtatabi. Kinabukasan, napansin ni Lillian kung gaano siya kapresko at nagtanong kung bakit, pero nilaktawan ni Vermeil ang mga detalye para maiwasan ang isa pang pagkabahala. Si Alto naman, patuloy na nag-iisip ng malalim sa kanyang sinabi at biglang tumakbo sa aklatan para tanungin si Obsidian kung maaaring umibig ang mga demonyo sa mga tao. Matapos mag-isip sandali, ipinaliwanag niya na ang tanging tala ng pag-iibigan ng tao at demonyo ay mga kaso kung saan napamahal ang isang succubus, pero dahil kadalasan ay mana ang kinakain nila, sinabi niya kay Alto na ay marahil paraan lang nila ng paggamit sa sinumang taong sapat na tanga para mahalin sila. Mga ilang oras ang lumipas, sumama si Alto kay Vermeil para maghapunan, pero pagkatapos ng ilang minutong pagsubo niya, napansin niyang wala pa siyang kinakain at tinanong kung okay lang siya. Sinubukan niyang kumain ng pagkain niya, pero pinigilan siya nito at naglakas loob bago magtanong kung ginagamit lang ba siya. Pagkatapos bigla siyang yakapin, tinanong niya kung bakit siya nagkakaganoon. Kaya pinaalala niya na halos lahat ng ginagawa niya ay kumuha ng mana tuwing may pagkakataon.
Ipinaliwanag niya pagkatapos kung gaano kahalaga ang mana para mabuhay siya, at bigla siyang hinahalikan. Sa pagkakataong ito, napansin niya na hindi siya kumuha ng anumang mana, at pagkatapos sabihin na ito ay patunay ng kanyang pagmamahal, niyayakap siya nito at humihingi ng halik, pero tumanggi siya. Kinabukasan, napansin ni Lillian ang parehong kinang sa mukha ni Vermeil at nagtataka kung ginagamit niya ang espesyal na gatas ni Alto bilang panlinis ng balat. Nakita ni Alto si Obsidian na papaalis at tumakbo para magpasalamat sa kanya sa pag-uusap nila kahapon, pagkatapos sabihin na lagi siyang matutuwa na makatulong sa isang estudyante. Nagtanong si Obsidian kung bakit siya ay biglang nagka-interes sa romansa ng demonyo, pero sabi ni Alto nagtatanong lang siya dahil gusto niyang may mapagtanungan tungkol doon. Tapos sinabi ni Obsidian na lahat ng babae ay parang matapang na demonyo, sa isang tanggang pagtatangka na magmukhang cool. Pero nagtataka lang si Alto, iniisip kung bakit nagkakagusto ang mga babae sa isang katawa-tawang katulad niya. Maya-maya, pumasok si Emma sa opisina ni Obsidian at tinanong kung bakit siya pinatawag, kaya sinabi niyang kailangan niya ang tulong niya sa isang importanteng bagay, habang lumalapit sa kanya ng kainahinala. Nang bigla siyang yakapin nito at aminin ang kanyang nararamdaman, sinabi rin niyang mahal niya rin ito. Hawak ang isang karayom na may kakaibang likido. Pagkalipas ng ilang oras, si Emma ay walang malay sa kanyang silid at unti-unting nagiging parang isang popsicle. Pagkatapos, kumalat ang balita tungkol sa kanyang kalagayan sa buong campus at nakarating kay Vice Presidente Ruga, na nananatiling kalmado at sinasabing ito na ang pang-apat na pagkakataon na may natagpo ang estudyante sa ganitong kalagayan ngayong taon. Matapos ibigay ang mga detalye ni Emma, ipinaliwanag ni Tagapangulo ng Dulang Committee na si Jessica kung paano kinailangang sirain ng 5 estudyante ang kanyang silid, dahil sa kung gaano katibay ang pader ng yelo na nabuo. Sinabi naman ni Ruga na dapat ay imposible para sa isang pilak na parisukat gaya ni Emma para lumikha ng mana na kinakailangan para sa ganoong kataas na antas ng spell ng yelo. Pagkatapos sabihin ni Jessica sa kanya na nag-aalala ang presidente ng konseho mula nang marinig niya ang balita, nangako siyang aalamin niya ito. Samantala, sinimulan na ni Alto sukatin ang taas ni Vermeil, at nang tanungin niya kung bakit mayroon pa siyang panukat, sinabi niyang ginagamit niya ito para sukatin ang kanyang taas araw-araw. Sinubukan niyang dahan-daang sabihin ang masamang balita na habang buhay siyang pandak, ngunit ayaw na niyang marinig ang kahit anong salita at nagsimula siyang magsisi na kailangan niyang gumawa ng report. Kanina, sinabi sa kanila ng isang guro, lahat para gumawa ng mga ulat na naglalarawan sa kanilang mga alaga ng detalyado, at bagamat agad siyang nasindak sa ideya, nasasabik si Vermeil na makabalik sa loob para makapagsimula sila. Pagkatapos isulat ang taas niya, nagpasya siyang mag-focus sa mga normal na bagay tulad ng mga libangan niya. Ngunit inihagis niya ang kanyang damit at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga dibdib para makakuha siya ng eksaktong sukat. Habang sinusubukan niyang pigilan siya sa panunukso, pinapanood ni Sylphid ang buong pangyayari mula sa kanyang bintana. Pagkatapos bumalik si Sylphid na may dalang lahat ng nakakagulat na detalye, nagalit si Lilia at inihagis ang kanyang mga damit bago inumin ang giuma ng pagkawala. At palihim na pumapasok sa dormitoryo. Pagkapasok niya sa kwarto, kumuha si Alto ng libro sa istante, hindi niya alam na malapit sa kanya ang dibdib ni Lilia. Pagkatapos niyang matapos ang ulat, lumabas sila para mamili. Samantala, si Chris at ang kanyang dragon ay muling binugbog ni Rex, na tila nawala na sa katinoan. Ilang taon na ang nakalipas, tumawag si Rex ng isang malaking itlog at tuwang-tuwa dahil kumbinsido siya na ito ay isang dragon at tutulungan siyang makamit ang kanyang matagal ng pangarap na sumali sa Dragon Riders. Habang binubuhat niya ito upang simulan ang pagpapapisa, napansin ni Chris at nagsimulang humanga sa itlog. Halos hindi makapaniwala si Rex noon, dahil kilala na si Chris bilang isang henyong bata pa lang. Sa kasalukuyan, tapos na mag-shopping si Alto at Vermeil, pero humiling siya na bilhan siya ng dessert, kaya tiningnan niya ang kanyang wallet kung may pera pa at sinabing hindi sila makakabili dahil ubos na ang pera niya. Nang marinig ito, ayaw umalis ni Vermeil at nagsimulang magtampo habang kinukumbinsi niya ito. Sa huli, nagdesisyon siyang bilhan siya ng kahit kaunti, at agad siyang nagpasalamat sa pamamagitan ng ibabagsak ang kanyang malalaking suso sa kanyang mukha. Nang tangkain niyang lumayo, hinalikan siya nito sa harap ng lahat, kaya itinulak niya ito at sinabing tumigil. Sinabi naman nito na ginagawa lamang niya yon dahil mahal niya ito, ngunit iginiit niyang hindi yon ang tamang oras o lugar.
Naisip naman ni Vermile na gusto niyang kumuha ito ng mana at patuloy siyang hinalikan hanggang sa dumating ang kapatid ni Rex at nagmakaawa sa kanila para sa tulong. Sa mga oras na yun, bahagyang nakalayo na si Chris kay Rex, at pagkakita sa mga pagbabagong tumutubo sa kanyang katawan, tinangka niya itong pigilan gamit ang isang bolang apoy, ngunit nagpatuloy lamang ito sa paglalakad at sinipa-sipa siya na parang ginawa niya dito noong isang araw. Pagkatapos mabasag ang mga tadyang niya sa isang malakas na suntok, mas lalo pa siyang nagalit at sinabi niyang akala niya gagaan ang pakiramdam niya pagkatapos siyang bugbugin. Habang tinatapakan ang mukha niya, sinasabi niya sa kanyang bumangon at lumaban gaya ng lagi niyang ginagawa, pero pagkatapos niya siyang itayo, nagsimula na siyang magmakaawa na tumigil na. Sakto namang dumating ang kapatid niya kasama si Alto at Vermile, kaya itinapon niya si Chris sa kanila at sinabi niyang matagal na siyang naghihintay na pagbayarin din sila. Agad na sinubukan ni Alto na tingnan si Chris, pero sinabi nito sa kanya na tumakbo at iligtas ang sarili. Gayunpaman, ang makita ang mga sugat niya ang dahilan para magalit siya, kaya tinanong niya kung si Rex ang may kagagawan. Tinanong naman ni Rex kung naiwan niya ang utak niya sa dorm dahil obvious naman na siya lang ang narito, pero nang lingunin siya ni Alto nang may galit, nawala na rin ng kontrol si Rex at mas lalong nagalit. Habang kumakalat ang pagbabago sa kanya, nakilala ito ni Vermile, pero tinawag niya ang kanyang dinosaur para atakihin sila, kaya sinubukan niyang tulungan si Alto. Bigla na lang, narinig nila ang isang babaeng boses na nagsasabing tumigil na ang lahat at panuorin ng may pagkabigla habang bumibilis ang presidente ng konseho papunta kay Rex at hinihiwa ang kanyang pagbabago sa loob lamang ng ilang segundo. Habang siya ay nangangati sa sakit, lumapit si Elena kay Chris at tinulungan siyang tumayo bago sabihing dapat siyang mahiya dahil natalo siya sa isang mahinang talunan at sa kanyang mutated na butiki. Nang marinig ito, sinabi ni Alto sa kanya na itago na lang ang mga insulto para sa ibang pagkakataon, ngunit bumangon si Chris, na nagsasabing hindi pa siya tapos lumaban. Gayunpaman, bumigay ang kanyang pagod, ngunit pagkatapos niyang mawala ng malay, si Chris ay nakakagulat na. Tumakbo para tingnan siya. Sinamantala naman ni Elena ang pagkakataon para tanungin si Vermile kung may alam siya tungkol sa nangyari kay Rex, pero nagkunwari siyang walang alam. Pagkalipas ng 3 araw, nananatiling walang malay si Rex sa infirmary, kaya nagdaos ng isa pang pulungang konseho para pag-usapan ang nangyari. Ipinaalala ni Ruga sa kanila ang lahat ng kamakailang insidente at sinabing iisa lang ang may gawa sa lahat ng ito, pero biglang nainis si Chris at nag-walk out. Hindi siya napigilan ni Jessica at nagtataka kung bakit siya nagkakaganoon, kaya ipinaalala ni Ruga sa kanila na ayaw niya kapag may ibang naglalaro sa mga laruan niya. Sa halos parehong oras, nakatanggap si Alto ng abiso para sa paparating na pagsusulit para sa sertipikong bronze, pero habang masaya si Lilia, napaisip siya ng malalim. Napansin niya ito at tinawag ang kanyang pansin bago sabihin na hindi masosolusyonan ng pag-aalala sa nangyari kay Rex ang kahit ano. Sinabi pa niya na sisihin ni Rex ang kanyang sarili kung bumagsak si Alto sa pagsusulit, kaya nagpas siyang mag-focus si Alto. Maya-maya, sinabi ni Vermile na gusto na niyang bumalik sa kanilang silid, kaya tinanong niya kung okay lang siya, at tiniyak naman ito na ayos lang ang lahat. Gayunpaman, pagkaalis niya, nanatili siyang nag-aalala, at sinasabi kay Lilia na hindi niya kailanman ginustong umalis sa tabi niya. Sinabi naman ni Lilia sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil kaya naman niyang alagaan ang sarili niya, pero naalala ni Alto na kumikilos siyang kakaiba mula noong nangyari ang insidente kay Rex. Maya-maya, hinawakan ni Lilia ang balikat niya at nagmungkahi na magkaroon sila ng pribadong pag-aaral sa kanyang silid habang halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Ilang minuto ang lumipas, nakasalubong ni Vermile si Obsidian sa likod ng gusali ng paaralan, at nang simulan niyang magtanong tungkol kay Alto, sinabi niya sa kanya na itigil na ang pagkukunwari dahil alam na niya na siya ang nasa likod ng lahat. Agad siyang nagkukunwaring walang alam hanggang sasabihan siya nitong mag-ingat sa mababang uring demonyong kinakasama niya dahil walang karapatan ang mga tao sa ganoong kapangyarihan. Habang papalayo ito, tinanong niya kung isusumbong ba nito ang mga binabalak niya, ngunit sinabi nitong wala siyang pakialam basta huwag lang daw niyang idamay si Alto. Nang maramdaman niya ang nakakatakot nitong aura at mapagtantong tunay itong malakas, inamin niya na mababa nga ang uri ng kanyang demonyo, pero pagtalikod nito, ginamit niya ang demonyo para iliga ang pansin nito at itinurok ang kanyang solusyon sa leeg nito.
Habang nagsisimula itong mawala ng kontrol sa kanyang mga kakayahan, pilit na idinidikit ni Lilia ang kanyang dibdib sa mukha ni Alto at sinusubukang habaran siya, sinasabing kailangan nila ito para mas makapag-focus. Habang pinipigilan siya nito, biglang nagsimulang umilo ang sagisag ng kanyang kontrata, dahilan para mapagtanto niyang may nangyayari kay Vermeil. Sa sandaling yun, isang malakas na alon ng mana ang bumalot sa akademya, at matapos itong maramdaman ng lahat, dali-daling lumabas sina Alto at Elena para hanapin ang pinagmulan. Ginamit ni Elena ang kanyang bilis para makarating doon at agad na tinaga ang demonyo ni Obsidian, ngunit nagdugtong itong muli at nagsimulang dumami bago ipakita ang tunay nitong anyo para pigilan siya. Pagkatapos noon, ganap na nagbagong anyo si Vermeil at naging isang nagngangalit na halimaw, at habang si Obsidian ay tuwang-tuwa sa kanyang nakamamanghang hitsura, winasak niya ang malaking bahagi ng kagubatan sa isang paghampas ng kanyang kamay. Nagulat sa kanyang lakas, ginamit ni Obsidian ang isang kapangyarihang demonyo upang pigilan siya kasabay ng pagdating nina Alto at Lilia. Nagulat din siya nang makita si Vermeil sa ganoong anyo, at nag-isip muna siya bago siya tanungin ng dalawa kung alam ba niya ang nangyayari. Ang siraulong psycho, bamaling na nakangiti at ipinakita kay Alto na ganap na niyang kontrolado si Vermeil. Ngunit nahihirapan pa rin si Alto na maintindihan kung paano siya konektado sa kasalukuyang kalagayan ni Vermeil. Inamin ni Obsidian na siya ang may kagagawan at ipinaliwanag kung paano niya ginugol ang mga taon para perpektuhin ang kanyang solusyon. Ang 5 estudyante na napunta kamakailan sa estadong Komoto ay pawang mga ginipig niya, dahil kailangan niya ng mga buhay na paksa upang perpektuhin ang formula. Pagkatapos ipaliwanag kung paano nagiging hindi mapigil ang kanilang mga tagong kapangyarihan dahil sa solusyon, sinabi niya kay Alto na mag-enjoy na lang dahil alaga na niya si Vermeil. Sa sandaling yun, lubusang nawala sa sarili si Alto at nagpakawala ng isang malakas na bugso ng mana, na ikinatuwa ni Obsidian hanggang sa makita niyang tumutugon din dito si Vermeil. Nang putulin niya ang mga tanikala at lalo pang lumakas, halos mapaihi siya sa takot dahil hindi niya inasahang lalakas pa siya. Sa sumunod na sandali, sumugod siya sa kanya, ngunit biglang sumulpot si Alto at nasaksak sa puso ng malalaking kuko nito. Habang natigilan sa gulat si Lilia sa nakita, ang kaluluwa ni Vermeil ay lalong lumubog sa madilim na kailaliman ng kanyang isipan habang naghahari ang kanyang pagiging demonyo. Gayunpaman, tumutulong ang dugo ni Alto upang manumbalik ang kanyang katinoan, ngunit huli na ang lahat. Nang makita siyang nagdurugo, ang kanyang mga luha ay naging dugo at bigla siyang nagkaroon ng mga pakpak, sabik na wasakin si Obsidian, ngunit niyakap siya ni Alto at sinabihang tumigil. Habang humuhupa ang kanyang galit, tinanong niya kung bakit siya tumalon, at pagkatapos sabihin na ito ay likas na pag-uugali lamang, nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay nagpipigil ng luha si Lilia at ayaw maniwala na patay na siya. Ngunit ipinangako ni Vermeil na ililigtas siya at gumamit ng halik upang ilipat ang gintong mana sa kanyang katawan. Matapos niya itong matagumpay na pagalingin, ang utak ni Obsidian ay parang sumabog dahil hindi niya akalain na may demonyong kayang magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Sa desperadong pagtatangka na patunayan na mas malakas pa rin siya, tinurak niya sa sarili niya ang formula at nagbago sa isang hybrid ng demonyo na may sapat na mata para makita ang Pluto. Pagkatapos ay nagsimula siyang magyabang tungkol sa kung gaano siya kalakas habang kalmadong nagmamasid at naghihintay ng atake si Vermeil. Nang sa wakas ay sinubukan niyang lumaban, tinanggal niya ang kalahati ng buo niyang katawan sa isang suntok lang. Kaya't nagsimulang magpumiglas ang mutated na unggoy para makawala sa sarili niyang katawan. Sa huli ay nagawa niyang makahugot at tumakas sa mga ulap, para lang masunog ng isang napakalaking bowl ang apoy mula kay Trace. Agad siyang sumusubok lumipad papalayo, pero naabutan siya ni Vermeil at gumamit ng isa pang malakas na suntok para bumagsak siya sa kung anong natira sa kanyang mutanteng katawan. Sa buti na lang, nagpa siya si Vermeil na tuparin ang hiling ni Alto sa pagpapatawad sa kanyang buhay. Pagkatapos, nagising si Alto. Kaya tumakbo si Lilia sa kanyang mga bisig at nagsimulang umiyak habang tumitingin siya sa paligid at nagtataka kung bakit hindi siya dinalaw ni Vermeil. Samantala, si Elena ay tinapos ang demonyong sumusuporta kay Obsidian, ngunit bago maglaho, nangako itong lalaban muli sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, natagpuan ni Alto si Vermeil at tiniyak na maayos siya, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi ganoon kasimple dahil kailangan niya ang mana nito sa loob niya. Nagtaka siya rito at pinaalala na sana'y patay na siya kung hindi siya nito nailigtas,
ngunit sinabi nitong hindi rin naman siya buhay talaga. Ipinaliwanag pa niya na ang mana niya ang tanging dahilan kaya tumitibok pa ang puso niya. At dahil ito ang kanyang lakas ng buhay, magkaugnay na sila, na ang ibig sabihin ay pareho silang mawawala. Sandali kapag may nangyari sa isa sa kanila. Nang marinig ito, napagtanto ni Alto kung ano ang problema at nagtanong kung bakit siya nito iniligtas, dahil pareho na sila ngayon ng haba ng buhay. Kinabukasan, ipinadala si Obsidian sa kulungan at si Rex, pati na rin ang iba pang mga estudyanteng apektado, ay sa wakas nagising mula sa pagkakakoma. Samantala, si Alto na ngayon ang nangangailangan ng halik mula kay Mana, ngunit sa kung anong dahilan, ayaw na ni Vermeil na maglaan ng oras kasama siya pagkatapos nilang maghalikan. Nang tanungin niya kung bakit siya naglalayo, sinabi niya na dahil ang pananatili sa kanya ang humantong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ipinapaalala rin niya sa kanya ang nakakatakot niyang tunay na anyo, at nang sabihin nitong hindi siya nagmamalasakit, sinasabi niyang para rin ito sa kanyang ikabubuti, pero nangangako siyang bibigyan niya ito ng mana hanggat kailangan niya. Pagkatapos, nagpasya siyang humanap ng ibang libro para magtago, pero nagalit ito at bigla siyang hinalikan. Pagkalayo, napagtanto niyang wala siyang kinuha na mana at naguluhan. Saka siya nito isinandal sa pader at sinabi na kailangan niyang manatili sa kanya magpakailanman dahil hindi siya matatakot sa kanya kailanman. Nang makita siyang napakatapang, pumayag siya, pero pagkatapos ay nawala ang kanyang pagkalalaki at tumakbo. Naalala niya noon nang sabihin niya na ang tunay na halik ay para lamang sa mga taong tunay mong mahal. Nang gabing yun, binabantayan ni Vermeil si Alto habang natutulog at nagbabalik tanaw sa sinabi niya. Sinubukan niyang humalik, ngunit nagsimula siyang tawagin ang kanyang pangalan, na nagdulot sa kanya na mamula. Ilang araw ang lumipas, sa klase, nagulat si Alto na makita ang lahat ng mga babae na umiiyak dahil kay Obsidian dahil ang pagkaalam tungkol sa kanyang mga kasalanan ay tila hindi sapat upang kamuhian nila siya. Sa kabilang banda, ang mga lalaki sa klase ay umiiyak din, ngunit dahil hindi pa nila nakikita ang mga demon melons ni Vermeil. Sa klase kamakailan, kapag tinanong nila si Alto kung bakit hindi na niya siya dinadala sa klase, sinasabi niyang kailangan lang niyang magpahinga ng kaunti. Habang nag-iisip siyang bilhan siya ng ilan sa mga paborito niyang pagkain, natagpuan ni Lilia sa labas ng lungsod at kinumprante siya tungkol sa pagtatago ng tunay niyang pagkatao. Matapos humingi ng paumanhin si Vermeil dahil sa pagsisinungaling, sinabi ni Lilia na hindi naman talaga mahalaga kung ano siya basta't mayroon siyang magandang intensyon. Tinanong din niya si Vermeil kung may ginawa ba siyang kaina-hinala kay Alto, at pagkatapos mag-isip, sinabi ni Vermeil sa kanya ang tungkol sa halik. Nakakagulat, si Lily, nagawang pigilan ng kanyang galit, at nang tanungin siya ni Vermeil kung natatakot na ba siyang mapalapit sa kanya, muling sinabi ni Lilia na hindi yun mahalaga. Nangako rin siya na tutulong si Alto kung mawalan man siya ng kontrol muli. Kalaunan, bumalik si Alto sa kanyang silid na may dalang merienda para kay Vermeil, ngunit wala pa siya, kaya nag-alala siya. Maya-maya pa, dumating na siya na mas masaya pa kaysa dati at sa wakas ay inamin na gusto pa rin niyang makasama siya. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Alto at sinabing nag-alala siya na baka natakot siya sa biglaang pagsabog niya noong nakaraang gabi kaya. Mabuti. Pagkatapos hawakan ang kanyang kamay at pangakong magiging pinakamahusay na amo na kanyang nakilala, tinatanong niya kung may gusto ba siya at sinubukang ipakita sa kanya ang mga merienda na binili niya. Gayunpaman, pinigilan siya nito at sinabing iba ang gusto niyang regalo, bago pa man siya makapagtanong. Hinalikan siya nito, at sinuklian niya ito ng mas masidhing halik. Kinabukasan, nagpasya si Vermeil na bumalik sa klase kasama si Alto, ngunit pinigilan niya itong umalis dahil masyadong malaki ang kanyang dibdib para sa uniforme. Matapos maalala kung paano siya kinailangang magmakaawa sa isang propesor para sa pantekip noong nakaraan na nagkaroon sila ng problema sa kasuutan, nagpasya siyang maglagay ng kasama na yun dahil huli na para kumuha pa siya ng ibang uniforme. Halos kasabay nito, dalawang platinum mage na nagngangalang Helios at Elite ang katatapos lang natalunin ng isang grupo ng mga monghe sa isang templo ng Mahika. Ipinahayag ni Elite ang kanyang pagkadismaya kay Obsidian dahil nabigo sila nito pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na inilaan sa kanyang pananaliksik. Matapos sabihin ni Helios na nakatulong naman ang kanyang pananaliksik para matuto sila ng ilang bagay, iginiit ni Elite na hindi niya kailanman maaabot ang kanilang antas. Sakto namang sumugod ang huling nakaligtas na monghe para sa isang sorpresang atake,
ngunit sa kamangmangan ay sumigaw ito sa huling sandali, kaya't itinapon nila ito sa isang haligi bago. Paalis na. Pagbalik sa akademya, nagdiriwang ang lahat ng lalaki sa klase sa pagbabalik ni Vermeil, pero matapos nilang pagtripan si Alto ng ilang minuto, napansin niya ang isang grupo ng mga lalaking umiiyak at nalaman niyang mas gusto nila ang mini dress na karaniwan niyang suot. Maya-maya, isa sa mga lalaki, na hindi pa lubusang nawawala sa katinoan dahil kay Vermeil, ang umamin na masaya silang nakikita silang magkasama muli, lalo na dahil malapit na ang mga pagsusulit para sa sertipiko. Matapos magdesisyon si Alto na mag-aral ng mabuti para sa mga pagsusulit, dinala siya ni Vermeil sa isang madilim na sulok para sa mabilis na halikan. Pero sumagot siya at sinabing hindi ito ang tamang oras para maglambingan. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang natitirang butones at halos mawala ang isip nito sa kanyang matatamis na salita bago siya muling halikan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sila sa klase at napansin nilang tila balisa ang lahat sa kung anong dahilan. Sa sumunod na sandali, pumasok si Ruga kasama si Elena at humingi ng paumanhin sa paggambala sa kanilang klase bago nangakong didiretso sa punto. Lumapit si Elena kay Alto at nagtanong kung maaari silang mag-usap ni Vermeil. Ilang minuto ang lumipas, pumasok silang dalawa sa opisina ng konseho, at agad na. Nagpas siyang maging handa kung sakaling alam nila kung ano talaga si Vermeil. Humingi naman ng paumanhin si Elena sa mga pinsalang natamo niya habang nakikipaglaban kay Obsidian at sinabing sila ang may kasalanan dahil hindi nila siya napigilan agad. Ipinaliwanag pa niya na balak nilang tanungin siya at alamin kung sino ang nagpondo sa kanyang pananaliksik, pero tila nakatakas siya mula sa kulungan kagabi. Dahil pareho silang lumaban sa kanya, humingi siya ng anumang impormasyon na maaaring mayroon sila at agad namang pumayag si Alto na tumulong. Akala niya na yun lang ang gusto niya, nang biglang nagbago si Elena at gustong malaman kung siya ba ay. Kung may itinatago, itututok ni Jessica ang kanyang espada sa leeg niya habang si Ruga naman ay nagpapakabit ng nakamamatay na kwelyo sa leeg ni Vermeil. Madali niyang sinisira ang ilan dito at sinasabing hindi siya mapipigilan nito, ngunit sinabi ni Ruga na babagalan lang siya nito para mapugutan ni Jessica ng ulo si Alto. Inulit naman ni Elena ang kanyang tanong, kaya sinubukan ni Alto na magsinungaling, ngunit sinenyasan siya ni Vermeil na magtapat. Pagkatapos sabihin sa kanila ang lahat ng labag sa kanyang loob, tiniyak niya sa kanila na mabuti si Vermeil at sinabi pa niyang malugod niyang tatanggapin ang pagkatanggol kung ayaw nila kay Vermeil. Sinubukan siyang pigilan ni Vermeil, ngunit iginigiit niya ang protektahan siya at sabi niya handa siyang labanan silang lahat kung subukan man lang nilang saktan siya. Nakakagulat, sinabi ni Elena na wala siyang problema na demonyo si Vermeil. Sa katunayan, balak niyang gamitin ito para sa kanilang ikabubuti, at sumasang-ayon si Ruga na kailangan nila ang bawat kalamangan dahil pinatutunayan ng mga kilos ni Obsidian na kahit ang mga pinagkakatiwalaang propesor ay maaaring nagbabalak laban sa kanila. Tumanggi si Jessica na magtiwala kay Vermeil, kaya sinabi ni Elena sa kanya na huwag mag-alala dahil madali nilang mapipigilan si Alto kung may kaina-hinalang gawin ito. Nang tanungin ni Vermeil si Elena tungkol sa kanyang mga plano, sinabi niya na wala siyang espesyal na plano at sinabi sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang buhay gaya ng dati. Sa sumunod na sandali, tinanong niya si Alto kung gusto niyang sumali sa konseho bilang pinakabagong tagapagpaganap nito. Nagulat, tinanong ni Alto kung naghahanap lang siya ng paraan para bantayan siya ng mabuti, at pagkatapos sabihin yon, maaari niyang piliing tingnan kung yun nga. Ipinaliwanag ni Elena na karapat-dapat talaga siya sa isang pwesto dahil natalo niya si Chris, na kabilang sa 5 pinakamalakas na estudyante sa buong akademya. Sinabi rin niya na ang nangyari kay Obsidian ay lalo pang nagpatunay na siya at si Vermeil ay maaaring maging mahalagang miyembro ng team na nakatuon sa pagpapanatiling ligtas ang akademya. Pagkarinig ni Lilia at ng iba pa tungkol doon, nagtanong si Lilia kung paano niya nagawa ang imposible. Kaya sinabi ni Alto na nagpasya lang si Elena na kilalanin ang kanyang potensyal. Pagkatapos ay naalala niya na sinabi ni Elena sa kanya na panatilihing lihim ang tunay na dahilan bago siya simulan ni Marks na paikutin sa tuwa dahil siya ang unang estudyante sa 2 taon na sumali sa konseho. Pagkatapos sabihin ni Cheryl na may punto naman, dahil sa kung gaano siya kalakas, binati ulit siya ni Lilia. Kalaunan, bumalik sila sa dormitoryo, at nang tanungin ni Vermeil si Alto kung bakit mukha pa rin siyang nag-aalala, sinabi niya na parang pinilit silang sumali sa konseho. Dahil nabunyag siya, sabi naman ni Vermeil na wala talaga siyang pakialam na nabunyag siya,
pero binalaan niya ito na mag-ingat kay Elena dahil mukhang handa itong sumugod kung tatanggihan niya ang alok na sumali sa konseho. Sabi naman ni Alto na hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung malakas lang siya para talunin si Obsidian at pigilan ang pagkakakilanlan nito na mabunyag, pagkatapos niyang mangako na magpapatuloy siya sa pagsasanay at balang araw ay lalakas siya para protektahan siya. Inalis ni Vermeil ang kanyang pananggalang para makapagsimula na sila sa kanilang karaniwang ehersisyo. Habang patuloy silang nagmamahalan, iba pa, tinatapos ni Elena ang isang panalangin sa kapilya at basta nalang pinutol ang ulo ng isang estatwa para ipakita kung gaano siya kasabik na magkaroon ng isang makapangyarihang demonyo sa konseho. Pagkatapos, si Alto ay nagsimulang pumunta sa opisina ng konseho kasama si Vermeil, at pagkatapos mangakong magiging pinakamalakas sa buong akademya balang araw, binuksan niya ang pinto at nakakita ng sobrang daming suso na hindi makayanan ng kanyang mata. Napakaganda. Ilang minuto ang lumipas, pinarusahan siya ni Jessica at sinabi kay Elena na pag-isipang muli ang pagpayag sa isang maliit na Meniakis. Sumali sa konseho, pero sabi ni Elena kasalanan nila dahil hindi nila nilock ang pinto. Nang sabihin ni Jessica na hindi tama na makita ng isang lalaki ang mga plano nila bago ang kasal, napagtanto ni na Elena at Chris na makaluma ang pag-iisip niya. Pagkatapos malampasan ang reaksyon ni Jessica, ipinakita ni Elena sa kanila ang isang gawa sa papel na golem na kinuha niya mula sa insidente sa Obsidian, at sinabi na ginawa ito gamit ang komplikadong mga istrukturang mahika na hindi pa nila nakikita. Tiningnan ito ni Chris at sumang-ayon sa kanya. Pero pagkatapos sabihin ni Elena na sinasabi ng mga researcher nila na isa itong bagong uri ng mahika, natigilan silang lahat. Gulat na gulat dahil tanging mga platinum mage lamang ang makakalikha ng bagong anyo ng mahika. Habang tinatanggap nila ang katotohanan na ang kanilang kalaban ay talagang nasa pinakatuktok ng hanay ng kapangyarihan ng mahika, bumalik sina Iolite at Helios sa kanilang himpilan at nakita si Kohakumiya, ang platinum mage na lumikha ng paper golem. Pagkatapos nilang ikwento ang tungkol sa misyon at banggitin ang kanilang nakasalamuhan na matigas ang ulo na matandang pari, nagtanong si Kohakumiya kung nakuha ba nila ang pari sa kanilang panig dahil malaki ang maitutulong nito. Ngunit kalmadong sinabi ni Iolite na pinadala niya ang pari para makapiling ang Diyos. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito para tingnan ng isang napakalaking nilalang sa loob ng tangke bago sabihin kay Helios na kailangan na nilang umalis at isama sina Alto at Vermeil. Pagkalipas ng ilang oras, nanaginip si Alto kung saan nakita niya ang isang batang Vermeil sa isang wasak na lungsod. Habang sinusubukan niya itong tulungan, napunta siya sa isang kakaibang silid kung saan biglang nagtanong ang isang maltong babae tungkol sa kanyang nararamdaman para sa espesyal na babae. Naguluhan siya at nagtanong kung sino ang tinutukoy nito. Kaya sinabi nito sa kanya na malapit na siyang mamili sa pagitan ng pagliligtas sa mundo sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa katarungan o hayaang masunog ang lahat sa pamamagitan ng pagpili sa kanya. Dahil dito, natanto niya na ang tinutukoy nito ay Vermeil. Ngunit habang sinusubukan niyang magtanong ng iba pang detalye, hinawakan niya ang mukha nito at inulit ang kanyang tanong bago siya magising. Maya-maya, nagising si Vermeil at nakita siyang nag-aaral, kaya sinabi niya sa kanya na bumalik na sa kama at sinabing hindi na niya kailangang mag-aral pa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano sinabi ni na Chris at ng iba pa sa konseho na siguraduhin niyang manaig siya sa lahat ng nasa eskwela dahil hindi maaaring maging mahina ang pinakabagong miyembro ng konseho. Matapos maalala na ang pagsusulit ay may praktikal na sesyon upang subukin ang kanilang kasanayan, hinayla niya si Alto sa kama para sa isang mahabang halikan at sinabing ginagawa lamang niya yun para naging mas malakas siya. Kinabukasan, nakita ni Alto ang aklat kung saan nakakulong si Vermeil at nagtataka kung bakit ikukulong ng isang mage ang isang tao ng napakatagal. Matapos subukang basahin ito at mapagtanto na ang lengguwahe ay masyadong mataas para sa kanya, inilagay niya ito sa kanyang bag at umalis para sa pagsusulit. Pagkarating nilang lahat sa lugar para sa pagsusulit habang naglalakad papunta sa gusali, napansin ni Lillian na ang mga estudyante mula sa ibang mga paaralan ay masama silang tinitingnan. Naguguluhan, nagtanong siya kung bakit. Kaya pinaalala ni Cheryl sa kanya na, ang kanilang akademya ang pinakamataas na akademya ng mahika sa bansa, at habang kalahati ng kanilang mga estudyante ay madaling nakakapasa sa mga pagsusulit, maliit na porsyento lamang ng mga estudyante mula sa ibang paaralan ang nakakakuha ng pagkakataong kumuha ng mga pagsusulit. Kapag nakapasok na silang lahat sa gusali, lumalabas ang isang instruktor upang simulan ang pagsubok,
at nakilala siya ni Cheryl bilang si Coronel Farranks, isang demonyong mage na kadalasang humahawak ng mga importanteng kaso. Sa tulong ng kanyang mga katulong, ipinakilala siya nito sa isang malaking kristal na orb na may maliit na apoy sa gitna at ipinaliwanag na kailangan lamang nilang magpadaloy ng mana sa apoy upang makapasa. Pagkarinig nito, nasasabik ang lahat ng estudyante, iniisip na ito na ang pinakamadaling pagsusulit na kanilang gagawin, pero alam na ni Alto na may mas malalim pa rito. Sa pagsisimula ng pagsusulit, iba-ibang estudyante mula sa iba't ibang akademya ang naghahalinhinan sa pagpapakita kung gaano kaina ang kanilang mga paaralan sa pamamagitan ng hindi man lang makapagdulot ng kahit kititing na kislap sa apoy. Sa huli, tinawag ni Farranks si Lilia para sa kanyang pagkakataon, at masaya siyang lumapit sa kristal at inisip kung bakit nabigo ang lahat. Sobra silang nag-focus sa pagpilit ng kanilang mana sa kristal, samantalang dapat sana ay idinirekta nila ito sa apoy. Matapos tawagin si Sylphid, naglalabas siya ng sapat na mana para paliwanagin ang buong kristal, at napansin ni Farranks na siya ang may pinakamataas na punto sa ngayon, kaya bumalik siya kay Alto at sa iba pa para magdiwang. Biglang, isang estudyante mula sa karibal na akademya ang humakbang at nangakong ipapakita sa lahat na ang kanyang akademya ang pinakamahusay. Nakakagulat, nagawa niyang paliwanagin ang kristal, ngunit sa halip na makaramdam ng hamon, kinabahan sina Lilia at ang iba pa na sa wakas ay may karapat-dapat na kompetisyon. Si Shirley ang sumunod, at pagkatapos niyang paliwanagin din ang kristal, si Marks naman ang pumunta para kanyang pagkakataon at bahagyang nagtagumpay. Habang nagdiriwang silang lahat, inamin ni Farranks na medyo nadismaya siya, dahil kadalasan mas magaling magpakitang gilas ang mga estudyante ng akademya sa mga pagsubok. Matapos suriin ang natitirang mga estudyante, sa wakas tinawag niya si Alto para sa kanyang pagkakataon. Kaya lumapit si Alto sa kristal kasama si Vermule. Nang makita ito, pinagtawanan siya ng ibang mga estudyante dahil dinala niya ang kanyang mommy sa pagsubok, at iginiit din ng assistant na hindi tama na mayroon siyang tulong. Ngunit pinigilan siya ni Farranks dahil nakatanggap na siya ng espesyal na sulat mula sa akademya na nagpapaliwanag kung sino si Vermule ay papunta kay Alto. Pagkatapos, lumakad si Alto papunta sa kristal at sinuri itong mabuti bago niya napagtanto na ito ay isang uri ng mahiwagang kagamitan na naglilihis ng daloy ng mana depende kung saan ibubuhos ng isang mage ang mana. Matapos lumakad papunta sa likod, natagpuan niya ang tamang lugar upang magpadaloy ng mana at tinanong si Farranks kung kaya niya itong target mula sa likod. Sumang-ayon si Farranks at nagulat dahil si Alto lamang ang nakapansin na ang tunay na pagsubok ay kombinasyon ng kontrol sa mana at pag-unawa sa mahika. Gayunpaman, nang sinusubukan pa lang ni Alto na ibuhos ang kanyang mana sa kristal, sinabi ni Vermule sa kanya na ito ay sa maling lugar. Pagkatapos, lumapit siya sa pinakamahirap na bahagi ng kristal at naalala ang kanyang pangako na magiging pinakamalakas na salamangkero sa buong mundo. Nagulat si Farranks sa biglaang desisyon, ngunit pinaga niya ni Alto ang kristal at binago ang kulay ng apoy. Habang nanunood ang lahat sa pagkabigla, sinabi ni Vermule sa kanya na mas lalo pang magpakitang gilas at takutin silang lahat gamit ang tunay niyang kapangyarihan. Kaya nagpasya siyang ibigay ang lahat at sa huli ay nabasag niya ang kristal. Agad siyang nagsimulang humingi ng tawad kay Farranks at nagtanong kung siya ay nabigo. Ngunit sinabi ni Farranks na siya ay nakapasa ng napakagaling. Binabalaan din niya si Alto na huwag maging mayabang dahil mayroon pa silang pagsusulit na nakasulat. At pagkaalis ni Alto, iniisip niya na kahit isang platinum mage ay mahihirapan na gawin ang ginawa niya. Pagkatapos humanap sina Alto at ang mga babae ng lugar para kumain ng tanghalian. At habang kumakain, tinanong ni Lilia kung may kilala silang nakapasa ng perpekto sa pagsusulit na nakasulat. Sinabi naman ni Shirley na mayroon lang isang tao na nakagawa noon, at ito ay nagpaalala kay Alto. Pero sinabi ni Vermule na huwag na siyang masyadong mag-alala tungkol sa ang maliliit na bagay dahil siguradong papasa siya ng walang problema. Pagkatapos imungkahi ni Lilia na mag-focus sila sa paggawa ng kanilang makakaya, pumasok silang lahat para maghanda para sa pagsusulit. Pero dinala ni Vermule si Alto sa paborito niyang sulok para sa mabilisang halikan, pagkatapos huminto siya at sabing hindi niya kailangan ng mana para sa pagsusulit. Sinabi niya sa kanyang tigilan ang pagpapanggap na parang hindi niya gusto. Kaya't hindi na siya nagpanggap at nagpatuloy sa paghalik sa kanya.
Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa bulwagan ng pagsusulit at dumaan sa masungit na karibal. Estudyante mula kanina, na tumungo sa banyo ng mga lalaki para magpatuloy sa pagmumura kay Alto at sa mga babae. Bigla, lumitaw si Iolite sa likod niya, kaya sinubukan niyang umalis, ngunit nakita niyang parang biglang may lumabas mula sa loob niya dahil sa mabilis na atake ni Iolite. Pagkatapos siyang mawala ng malay, kinuha ni Iolite ang kanyang card para makapasok sa exam hall. Samantala, katatapos lang nina Jessica at Elena ng magaan na ensayo, kaya pumunta sila sa banyo para maglinis. Sinamantala ni Jessica ang pagkakataon para sabihin kay Elena kung paano niya palaging natatakot sa mga demonyo noong lumalaki bago itanong kung tama ba talagang pagkatiwalaan si Vermule. Pagkatapos sabihin ni Elena na wala silang ibang pagpipilian kundi umasa na posible ang ganoong himala, tinanong ni Jessica kung bakit tatanggapin ni Alto ang puso ng isang demonyo, at sumagot si Elena na dahil mahal siya nito. Sa mga sandaling yon, kada rating lang ni Alto sa lugar ng pagsusulit. At pagkatapos hilingin kay Vermule na magpalipas muna ng oras sa ibang lugar, nagtungo siya sa kanyang upuan at nagtataka kung bakit wala pa yung katabi niya. Sa sumunod na sandali, pumasok si Iolite at umupo sa tabi niya bago bumati. Habang nagsisimula ang pagsusulit, nakaupo si Vermule sa isang bangko sa labas at naririnig ang usapan ng dalawang estudyante tungkol sa kung paano madalas mas mahirap ang mga paulit na nakasulat kaysa sa mga praktikal. Una siyang nabahala, pero binaliwala niya ito matapos maalala kung ilang gabi naghanda si Alto para sa mga pagsusulit. Pagkatapos, inisip niya kung bakit niya palaging pinupush ang sarili niya ng husto, at matapos alalahanin ng pangako niya na protektahan siya, siya ay namula, at natanto na ginagawa niya ang lahat ng ito para panatilihin siyang ligtas. Bumalik sa bulwagan ng pagsusulit, katatapos lang basahin ni Alto ang mga tanong at sigurado na siya na hindi siya anumang problema. Pero bago siya magsimula, napatingin siya kay Iolite at nagulat nang makitang mahimbing itong natutulog. Napaniwala siya na ang kakaibang manamit na baliw ay malamang sumobra sa paggamit ng kabute at sinimulang isulat ang kanyang mga sagot. Gayunpaman, pagkalipas ng mahigit isang oras, tiningnan niya ang oras para matiyak na mayroon pa siyang sapat na oras at napansin na sa wakas ay nagigising na si Iolite. Nagtaka si Alto kung bakit pa ito nagpakita, dahil imposible nang maisulat pa niya ang lahat ng sagot. Pero biglang inilalagay ni Iolite ang kanyang utak, napakabilis at mabilis na isinusulat ang lahat ng sagot ng tama. Pagkatapos itapon ng walang ingat ang kanyang mga papel, sinilip niya ang papel ni Alto at sinubukan siyang bigyan ng payo para makasulat ng mas mabilis. Sakto naman, sinabihan sila ng guro na tumigil sa pag-uusap, kaya humingi ng paumanhin si Alto at sinabihan si Iolite na kumalma. Sinabi naman ni Iolite na wala na itong pakialam dahil walang isa man sa kanila ang matatapos sa pagsusulit. Ngunit naguluhan dito si Alto. Sa sumunod na sandali, sumugod ang isa pang guro at sinabihan ang naunang guro na itigil ang pagsusulit dahil nakakita raw sila ng bangkay ng estudyante sa banyo. Naguguluhan, ang guro, sinasabi sa kanya na ang lahat ay nasa hall na. Ngunit bigla siyang nagtama ng mga mata kay Iolite at napagtanto niyang isa siyang impostor. Sa sumunod na sandali, nasira ang lupa habang isang golem na bato ang lumitaw sa ilalim ng kontrol ni Iolite. Habang nagkakagulo ang lahat para maghanap ng ligtas na lugar, tinawag ni Iolite si Alto na master ng demonyo para ipakita na alam niya ang tungkol sa relasyon nito kay Vermile. Habang sinusubukan niyang umatake, isang knight ng mahika ang sumulpot at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang golem, ngunit nabasag nito ang kanyang braso sa isang iglap. Pagkatapos ay pinakuha ni Iolite ang golem sa kanya para sa isang huling pag-atake, ngunit sumugod si Pharynx at sinira ang braso ng golem sa isang sipa. Matapos sumugod din si Vermile at tamaan ang golem ng bolang apoy na may mana, pinuri ni Iolite si Pharynx sa pagiging malakas na masira ang kanyang golem. Nakilala naman ni Pharynx siya bilang ang pinakabatang Platinum Mage. At nang marinig ito, naalala ni Alto nang sabihin ni Shirley na isang tao lang ang nakapasa sa lahat ng nakasulat na pagsusulit ng madali, at napagtanto na si Iolite yun, natigilan siya sa gulat at pinanood si Lilia na pilit na pumapasok sa hall para tulungan siya, habang pinipigilan siya ng mga sundalo. Tinanong ni Pharynx si Iolite kung bakit siya ay hindi kumukuha ng mga bihag, kaya ipinapaliwanag ni Iolite na hindi niya kailangan ng anumang panakot upang talunin sila. Pagkatapos ay nilagyan niya ang kanyang golem ng mga cannon blaster para tapusin sila.
Sa puntong yun, nakipagkita na si Lilia kay Cheryl at Mark sa labas, ngunit patuloy pa rin niyang sinusubukang pumasok sa hall sa kabila ng mga babala ng mga sundalo. Pagkatapos dumating ang mga reinforcements para tumulong, tumakbo siya papasok kasama sila, kaya sumunod din si Cheryl at Mark sa kanya. Gayunpaman, napunta silang lahat sa labas muli at napagtanto na may gumagamit ng transference magic para pigilan silang makapasok sa exam hall. Sa puntong yun, ang golem ni Iolite ay tuluyan ng winasak ang lugar, ngunit sa kabila ng maraming tama, pilit pa ring lumalaban si Vermile. Sa kasamaang palad, sinamantala ni Iolite ang pagkakataon para siya ay hulihin at agad na nagmayabang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Nang makita ito, nagdilim ang paningin ni Alto, at pagkatapos magtipo ng kanyang mana, giniba niya ang golem sa isang atake lamang. Nagulat si Iolite dito at pinadala ang kanyang kabalyero, ngunit madali rin itong natalo ni Alto, at pagkatapos ay sinubukan niyang ipadala si Iolite sa kabilang buhay. Pinagsama ni Iolite ang kanyang kabalyero, at gawing mas malakas na nilalang na pumipigil kay Alto. Tinitigan siya ni Iolite at tinanong kung bakit walang nakatuklas sa tunay niyang potensyal. Nang tanungin ni Alto kung ano ang plano niyang gawin kay Vermile, ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan nito ang tutulong sa kanya upang maisakatuparan ang kanyang layunin na wasakin ang mundo. Dahil dito, nagalit na naman si Alto, kaya binasag niya ang sibat ng kabalyero gamit ang kanyang mga kamay at sinubukang lumaban muli, ngunit madali siyang natalo ni Iolite. Gayunpaman, dahil dito, tuluyang nawala sa sarili si Vermile, kaya nagbago siya ng anyo at sinubukang lumaban, ngunit nauwi sa pagkakatali na parang isang ligaw na aso. Gamit ang isang mahiwagang susi, ikinukulong ni Iolite ang kanyang isipan at sinusubukang kunin siya, pero hinawakan ni Alto ang kanyang binti at sinabing hindi niya hahayaan yon. Pagkatapos, binabawi ni Iolite ang kanyang isipan sa isang sipa dahil malinaw na masyado siyang nag-iisip ng kakaiba para tanggapin ang kanyang sariling kahinaan. Nang nagpumilit pa rin si Alto na lumaban, nagpa siya si Iolite na tapusin ang kanyang kaawa-awang buhay at sinabing naisip niya noong una na patawarin siya. Nang paputok na ang kanyang ginintoang apoy, umilo ang bag ni Alto at isang kalasag ang pamrotekta sa kanya mula sa pagsabog. Nakita ni Alto na biglang lumipad palabas ng kanyang bag ang isang libro at napagtanto niyang ito ang aklat kung saan nakakulong si Vermile. Pagkatapos, lumabas ang sisiw mula sa kanyang panaginip at nagpakilalang si Fatima, ang mage ng mga pinagmulan at ang unang taong nakaabot sa kailaliman ng kaalaman sa mahika. Pagkatapos niyang sabihin na siya rin ang nagkulong kay Vermile, inakala ni Alto na isa rin siyang kaaway hanggang sa lumapit siya kay Vermile at sinabing ang trauma nito ang pumipigil sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan para iligtas si Vermile ay tulungan siyang tanggapin ang nakaraan na kanyang tinatakbuhan. Mula sa, ngunit kailangan niyang maging handang manatili sa kanyang tabi matapos malaman ang katotohanan. Matapos mangako si Alto na susuportahan si Vermile anuman ang kanyang ginawa, binibigyan siya ni Fatima ng isang susi upang ma-access ang kanyang mga alaala, ngunit si Iolite ay naiinip na tratuhin na parang walang halaga at nagpas siyang sumugod. Gayunpaman, sinabi ni Fatima na maghintay muna siya bago pa man buksan ni Alto ang susi at mapunta sa nakaraan ni Vermile. Agad niyang tinanong si Fatima kung ligtas ba sila dito, at matapos ipaliwanag na ang oras na ginugol dito ay walang binabago sa kasalukuyan, sinabi niya sa kanya na mag-alala tungkol sa pagtulong kay Vermile dahil may ipit din ang isip niya kapag nabigo siya. Tapos tiningnan ni Alto ang baba at nakita niya ang batang Vermile na tumatakbo na may korona ng bulaklak sa kanyang mga kamay. Sa huli, nakarating siya sa isang kapilya at inilagay ito sa ulo ng isang madre bago masayang kinumplemento kung gaano ito kaganda sa kanya. Pagkatapos, 3 pa ang sumama sa kanila para sa isang yakapang grupo. Kaya sinabi ni Fatima kay Alto na ito ang pamilya ni Vermile at ang punto kung saan niya naranasan ang pinakamasayang sandali kahit na hindi sila magkadugo. Habang patuloy silang nanunood, pumasok si Vermile sa loob para maghapunan. At sinisimulan niyang isubo ang lahat ng pagkain hanggang sa mahirapan na siyang huminga. Sinabi naman ng kanyang nakatatandang kapatid na si Mil na huwag siyang maging sakim sa pagkain, pero hindi ito pinansin ni Vermile at nagpasalamat pa sa kanya sa pagiging napakahusay na tagaluto. Nang magsimula siyang magyabang tungkol sa koro ng bulaklak na ginawa niya para sa madre, nainggit sina Kate at Lynn at sinabing gusto rin nilang gumawa. Pagkalipas ng mahabang panahon,
Inayos ng madre ang ribbon ni Vermeil para itago ang kanyang mga sungay at ipinaliwanag kung ano siya dahil hindi pa rin napagtatanto ni Vermeil na hindi siya ordinaryong babae. Ipinapaliwanag pa ng madre kung paano kinamumuhian at kinatatakutan ng mga tao ang mga demonyo noon pa man, ngunit iginigiit niya na mamahalin niya ito kahit palabag sa kalooban ng Diyos. Tinatanong naman ni Alto kung bakit kailangan pang itago ni Vermeil ang tunay niyang pagkatao. Kaya pinaalalahanan siya ni Fatima na higit kalahating milenyo na ang nakalipas, sa panahong ang takot sa mga demonyo ay tunay na tunay. Hindi rin nakatulong na halos kagagaling lang ng mga tao sa pagiging mga taong yungib dahil halos wala silang kaalaman tungkol sa mahika o sa mundo sa paligid nila. Nalilito pa rin si Alto kung paano ang isang mapayapa at masayang buhay ay maaaring maging ganito. Mali, kaya sinabi ni Fatima sa kanya na maghanda sa masamang parte. Kalaunan, nalaman ng ilang lokal ang tunay na pagkatao ni Vermeil nang madulas ang kanyang pana, kaya pinagbabato nila siya at sinabihan na umalis sa kanilang lungsod. Habang sinusubukan niyang protektahan ang kanyang ulo, sa wakas ay dumating si Mil at tinaboy ang mga lokal bago tingnan si Vermeil at nagtataka kung bakit nila gagawin yun sa kanya. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang sungay at umatras sa gulat bago tanungin si Vermeil kung isa ba talaga siyang demonyo. Umiiyak, inamin ni Vermeil at humingi ng paumanhin sa pagsisinungaling sa kanya, ngunit si Mil biglang yamakap sa kanya at nangakong poprotektahan siya kahit nakalabanin sila ng buong syudad. Habang lumilipas ang mga araw, mas maraming residente ang nagsimulang bumato at magbitiw ng masasakit na salita sa kanila dahil sa pagtatanggol kay Vermeil. Sinimulan din nilang sisihin si Vermeil sa bawat taong nagkakasakit o namamatay. Kaya nagalit si Alto dahil ang gusto lang ni Vermeil ay umalis ng masaya kasama ang kanyang pamilyang hirap na. Di nagtagal, isang malaking salot ang pumatay sa karamihan ng mga residente, at gaya ng inaasahan, ang mga nakaligtas ay nagmarcha papunta sa kapilya na may dalang mga tinidor at kutsilyo para saktan si Vermeil. Habang sinusuyo ng madre ang mga naroroon, sinabi ni Mil kay Vermeil na iwan na sila at tumakbo hanggang makarating sa ligtas na lugar. Walang ibang magawa si Vermeil kaya pumayag siya at niyakap silang lahat sa huling pagkakataon bago tumakbo. Ngunit, habang sinusubukang takasan ang lungsod, narinig niya ang ilan sa mga lokal na nagpaplano na saktan ang kanyang pamilya dahil sa pagtulong sa kanyang makatakas. Narinig din niya ang plano nilang gawin sa kanya kapag nahuli siya, pero sa kabila ng kanyang takot, nagpasya siyang sumuko para manatiling ligtas ang lahat. Ilang minuto lang, bumalik siya sa kapilya, at nakita silang lahat na nakabitin sa isang puno habang patuloy na nagngingit-ngit ang mga lokal sa likuran niya. Sa una, ayaw maniwala ni Vermeil sa kanyang nakikita, ngunit nang makalapit at mapagtantong wala na talaga sila, nawalan siya ng kontrol at pinakawalan ang tunay niyang kapangyarihan sa kauna-unahang pagkakataon. Gayunpaman, imbes na magbago lamang, tuluyan niyang winasak ang buong lungsod. Ipinaliwanag naman ni Fatima na dito nagsimula ang kanyang pag-iisa at reputasyon bilang pinakamalakas na demonyo sa mundo. Eksaktong 200 taon pagkatapos nito, magpapakulong siya dahil sa kanyang pagkakasala at paniniwalang hindi na siya karapat-dapat mahalin. Matapos tanungin ni Fatima si Alto kung kaya pa rin ba niya siyang mahalin pagkatapos nito, lumipad pababa si Alto at niyakap siya, sabay sabing mananatili siyang nasa tabi niya anuman ang kanyang nagawa. Pagkatapos, nagbagong anyo si Vermeil sa kanyang kasalukuyang anyo at sinabing dapat siyang mag-isa habang buhay, ngunit tumanggi si Alto na tanggapin ito at nangakong palagi siyang mamahalin. Pagkatapos, tiniyak niya ito sa pamamagitan ng halik at sinira ang isolite na kadena na ginamit para ikulong ang kanyang isipan. Pagbalik nila sa kasalukuyan, gulat na gulat ang isolite nang makita. Madali nilang naputol ang mga tanikala at inaamin na minamaliit niya sila dahil ang tanikala ay gawa sa sinaunang mahika. Matapos ipatawag ang kanyang kabalyero para atakihin sila, sinabi niya na si Vermeil ay masyadong mapanganib para hayaan na lang, kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang mundo bago pa man niya magawa ito. Tumanggi si Alto na ibigay siya at sinabi na wala siyang pakialam kung siya ay mabuti o masama, basta't mahawakan niya ang kanyang at mahalin siya kailanman niya gusto. Sinabi rin niya kay Iolite na walang nakakakita sa kanya kung sino talaga siya o ang mga pinagdaanan niya, ngunit napagod na si Iolite sa ang nakakaawang kwento at nagpas siyang sumugod. Gayunpaman, binubuksan ni Alto ang pilak na mana at pinagsasama ang kanyang lakas sa gintong mana ni Vermeil para talunin ang kabalyero.
Nagulat si Isolite sa antas ng kanilang lakas at nagpasya na sila na mismo ang tumapos sa kanila. Ngunit matapos niya silang purihin sa pagtagal, pumasok si Helios sa pamamagitan ng isang portal at sinabi sa kanya na oras na para umalis. Nabigo siya dito at sinabing gusto pa niyang lumaban, kaya ipinaliwanag ni Helios ang sitwasyon sa labas at sinabing wala silang panahon para sa kanyang kaguluhan. Kaya't nagpasya siyang hayaan na manalo sina Alto at Vermile, ngunit nangako rin na muling haharap sa kanila sa lalong madaling panahon. Habang papunta siya sa portal, pinigilan siya ni Alto at tinanong kung ano talaga ang plano niya, ngunit tumanggi siyang sabihin at umalis. Sa sumunod na sandali, nagulat si Alto kay Fatima, na nakatayo sa likuran nila, para sabihin sa kanya na ipinagkakatiwala niya si Vermile sa kanyang pangangalaga. Pagkatapos, binigkas niya ang kanyang panata na lagi siyang poprotektahan habang namumula si Vermile. Nagpasalamat si Fatima sa kanya at sinabi kay Vermile na suportahan din siya. Pagkatapos silang batiin ng swerte, umalis siya at gumamit ng isang mahiwagang bahaghari upang gambalain ang transference shield na ginamit ni Helios para panatilihin silang nakakulong sa loob. Nang tuluyang bumalik sa normal ang akademya, nakita ni Alto ang librong kinalalagyan ni Vermile at iniabot ito sa kanya. Kaya naglaan siya ng ilang sandali para mag-isip at napagtanto niya na sinadyang ihulog ni Fatima yun sa ulo ni Alto para paglapitin sila. Bigla namang dumating si Lil Liar kasama ang iba at niyakap si Alto, kaya naramdaman niyang masaya siya dahil hindi nasaktan ang mga taong mahal niya. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik sa normal ang buhay ng lahat maliban kay Alto, na kasalukuyang nagsasanay sa kanyang pag-eespada sa tulong ni Jessica. Matapos siyang madaling maagawan ng sandata, at ipinapaliwanag na marami siyang dapat gawin, sumulpot si Chris at nag-alok na samahan din siya. Pagkasang-ayon niya, bigla siyang umatake ng sunod-sunod at malakas at inamin na mas magaling siya sa mahika bago siya pigilan gamit ang kanyang kuting. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa bibig niya at sinabi na hindi niya siya malalampasan sa lakas hanggat hindi siya nagkalaman. Ilang minuto ang lumipas, nagpasalamat siya sa kanila sa aral at sinabi niyang hihingi pa siya ng higit sa hinaharap, ngunit nagtaka si Jessica at tinanong kung bakit ganoon na lang siya ka-obses sa paglakas. Naalala ni Alto ang pangako niya kay Fatima at ang pagmamahal niya kay Vermile, bago ipaliwanag na kailangan niyang maging mas malakas para hindi na siya mag-alala na may masasamang taong aatake sa kanya. Namula si Jessica dahil ngayon lang siya nakarinig ng lalaki na nagbabahagi ng kanyang mga layunin, ngunit tumawa si Chris at pinuri siya sa kanyang determinasyon. Nang gabing yun, sinimula ni Alto ang karaniwan nilang paglalambingan ni Vermile, ngunit sa pagkakataong ito, naging masigasig siya at bahagya siyang itinulak sa kama hanggang sa humingi siya ng pahinga. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na buong araw na palang napapadalas ang tibok ng puso niya, kaya nagtanong siya kung pwede niya itong tingnan, at inilabas naman ito ang kanyang mga nakakaakit na plano para suriin niya. Pero, nahihiya siya at tinanong kung kailangan niyang makita ang lahat, kaya umatras siya at humingi ng paumanhin bago nagtaka kung bakit biglang nahihiya ang kanyang nakakagulat na demonyong ina. Pagkatapos, kinandam siya nito at nagpasalamat sa pagpili sa kanya bago ipinaliwanag na bumibilis ang tibok ng puso niya matapos niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Muli niyang ipinagtapat ang kanyang pag-ibig, at nagpatuloy sila sa malambing na halikan hanggang umaga. Pagkatapos maghanda para sa eskwela, nagtungo sila sa opisina ng konseho, at napansin agad ni Elena na mukhang mas determinado siya kaysa karaniwan. Sinimulan niya sa pagpapaalala sa kanila ng lahat ng nangyari kamakailan at sinabi na balak niyang gumawa ng agarang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng bawat estudyante sa akademya. Sinabi ni Ruga sa simula na mas gusto niya ang mas mahinahon na paraan, pero sumang-ayon din siya na kailangan nilang gumawa ng paraan para maging ligtas muli ang akademya, pagkatapos sumang-ayon sina Jessica at Chris. Tinanong ni Elena si Alto kung handa na siya sa susunod na mangyayari dahil sila ay magkakaroon ng harapin ang mga Platinum Mage at posibleng maging ang militar. Nag-isip si Alto sandali at sinabi niyang handa siyang labanan ng buong mundo kung ang ibig sabihin nito ay protektahan ang pag-ibig niya kay Vermile. Kalaunan, nakuha ni Lilia ang resulta ng pagsusulit sa bronze at tuwang-tuwa dahil pumasa siya. Ipinagdiwang din ito ni Shirley at sinabing hindi niya inaasahang itutuloy pa ito matapos ang lahat ng nangyari. Sinubukan ni Lilia na sabihin ito kay Alto, pero nang mapagtanto niyang hindi nila ito nakita buong araw, nagpasya siyang hanapin ng isang demonyong mahilig isama siya para sa nakakaabala.
Sa pagkakataong ito, dinala siya ni Vermeil sa bagong lugar para maglampungan, at nang magreklamo siya na ginagawa ito sa publiko, pinaalalahanan siya nito sa kanyang pangako na mamahalin siya palagi at hinayla siya papunta sa bukas na lugar bago siya atakihin para sa mas matinding halikan. Kung napanood mo hanggang sa dulo at gusto mong makita ang mga susunod na gagawin ng kakaibang magkasintahan, mag-comment ng Demon Lover, at huwag kalimutang i-on ang mga notification para hindi mo mapalampas ang mga video namin.